Mag-ingat kayo sa ilog na yan. May dumadaang barko dyan na nangunguha ng tao. May kwento ako tungkol sa lugar namin. Nangyari ito noong 2017 sa Dasmariñas, Cavite. Noong 15 years old ako, nahiligan naming tumambay kasama ng mga kaibigan ko sa isang tulay ng ilog malapit sa amin. Halos araw-araw kami nandun at madalas sinaabot na kami ng alauna ng madaling araw bago umuwi. Pero isang gabi, may nagkwento sa aming matanda sa lugar namin na ang sabi, maraming nagpapakita sa ilog na tinatambayan nyo, lalo na ang isang malaking barko. At kapag narinig mo ang tunog ng busina ng barko, tumakbo ka na dahil isasama ka nila sa loob ng barko na yon. Paano po nangyari yun? Ang liit-liit ng ilog. Hindi yun pangkaraniwang barko. Barko yun ng mga engkanto. Mga engkanto ang nakasakay doon na nag-aanyong tao na nakasuot ng mga damit pang mayaman. Tandaan niyo yung sinabi ko. Pag-alis ng matanda, nagsitawanan kami sa kwento niya kasi di naman magkakasya yung barko sa ilog. Lalo na't maliit lang yung ilog namin dito. Pero sobrang haba nito. Di namin alam kung saan ang tagos o dulo nito. Pero dahil sa kawalan ng muwang namin, pinagsawalang bahala lang namin yon. At ginawa pa naming biro ang magkakaibigan ng kwento ni Lolo. Pero isang gabi, kasama ko yung dalawa kong tropa na nakatambay sa tulay ng ilog at alas 12 na ng hating gabi nito, bigla kaming may narinig na busina ng barko. At tinignan namin kung ano yon. At pagtingin ko ng mabuti kung saan nanggagaling yung tunog ng busina ng barko, dito na ako nagsimulang kabahan. Dahil nagulat kami nung makita namin ang isang barko at ang daming sakay nito. Nanginig kami sa takot na mas lalo pa itong lumapit sa amin at nakita namin ang isang taong may ulo ng kabayo ang nakasakay sa loob nito. Pero ang barkong to ay parang usok lang na dumadaan at nang lumapit na sa amin to, nakita namin na ang daming sakay na pasahero nito na tinatawag kami ng mga yon na sumama kami at sumakay sa barkong yon. Tapos may napansin kaming isang batang lalaki na nakatalikod na nakasakay sa barkong yon. Nakasuot siya ng halos parehong damit lang namin na pambahay. Dahil sa takot namin, nagtakbuhan na kami. Nanginginig na kami ng sobra sa nakita namin. Kahit nasa loob na kami ng bahay ng tito namin, grabe pa rin yung kilabot na nararamdaman namin. Tinatanong na kami ng tito ko kung anong nangyari sa amin pero hindi kami makapagsalita dahil sobrang takot. Kinabukasan, matapos ang pangyayaring to, nabalitaan namin na may isang batang lalaki na nawawala sa lugar namin. Biglang pumasok sa isip namin yung batang nakita namin na nakapambahay lang, sakay-sakay ng barkong yun. Simula na mangyari sa amin ang nakakakilabot na pangyayari na to sa tulay ng ilog, hindi na kami bumalik at tumambay doon. Dahil baka kami na ang susunod na maisakay sa barko ng mga engkanto. Hoist the